Magandang araw mga kababayan. Mga kababayan, magandang araw. So sa araw na ito, pakinggan natin itong saloobin ni Kuya. Matindi si Kuya, naglabas ng kanyang saloobin eh. Pakinggan natin, panoorin kay tinuod na gihambal niya sa aton na talaga namang sa halip na solusyonan ng problema eh pagbalaan pa, takutin pa mga OFW. Kay ara man o si Claire Castro o hambal gali ni Ted Pailon ni tagapagsinungaling ng Malacanang, hindi tagapagsalita. Ara o, pakinggan natin at panoorin si kababayan. Solusyon ang ibibigay nyo sa mga OFWs. Hindi yung takutin po ninyo. Opo, tama. Nakakaya naman po sa inyo. No? Isipin ang gobyerno po natin sa halip na nagdagan yung division ng mga OFWs. Opo, tama. Yung sa ngayon, ibig sabihin po dyan, may problema. Tama. Pero ang problema po sa inyo naman, sa halip na harapin nyo, bibigyan nyo ng solusyon. Tama. Ang problema ng mga OFWs, pinalala po ninyo. Tama. Pinalakot pa po ninyo. Tama, kabayan. Ano bang klaseng pag-gobyerno ang mayroon po tayo? Tama. Ano nga ba mayroon na? Bagay po ng mga OFWs, sa halip po dapat maging sensitive kayo to listen, to hear, o sa mga clamor na yan, pero masakit na katotohanan ay talagang tatakutin pa ninyo. Nagsasakripisyo na kayo mga OFWs, malayo sa pamilya, dahil wala namang trabaho dyan na naghihintay sa Pilipinas. Tama. Na kayang i-accommodate. Tama. Provide ng gobyerno. Tama. Tapos ganito pang gagawin nyo. Tama. Huwag kang mag-alala, kabayan. Hindi ka nag-iisa. Kung ano nararamdaman mo, nararamdaman din namin yan. Mamalaanan pa ninyo, tatakutin pa. So what? Diba? Ang mga Pilipino, so kami po mga OFWs, kami po mga Pilipino dito sa abroad, hindi po kami yapak-yapak, hindi po kami pasaway. Tama. Responsable po kami ng mga Pilipino, ng mga OFW, sir, sa abroad, sa panig pa ng mundo. Sana naman na, kunting hiya naman galing sa inyo. Sana naman kunting pag-intindi, pag-unawa naman galing sa inyo. Sa tuwing may mga sinasabi ang mga OFWs, yun nga, nakakamiss si President Duterte. Totoo lang. Nakakamiss ang former President Rodrigo Roa Duterte dahil sa napaka-sensitive niya sa bawat ating hati sa lububin ng mga OFWs. Tama. Pinapakinggan niya. Tama. Inaksyonan niya. Binibigyan niya agad ng solusyon. Alam niyo yung nangyari? Yan ang wala sa administrasyong ito. Tama. Puro na lang pasakit. Puro na lang pagpupula, pagtutuligsa ang gobyerno ito. Nakututusin naman, di ba naman ang ginagawa niyo? Matalino po mga Pilipino, mga OFWs ng pamilya at sa bayan ng Pilipino, hindi nyo naman naloko sa mga pinagagawa ninyo. Tama. Simple po, hindi. Magsabi po saludo sa iyo, kabayan. Ilahan po ninyo. Pwede po ba magtira naman kayo ng kunting iya sa sarili nyo? Bigyan nyo naman dangal ang sarili nyo? Dignidad ang sarili nyo? Kunting integridad man lang? Sana? Na kahit pa paano, yung mandato ninyo, ipaglaban, paglingkuran ang sambayan ng Pilipino. Ito na nga ng pagkakataon po namin. Ito na lang nagtatagi nga, karapatan po namin, fundamental rights, tatanggalin niyo pa sa amin, pupunin niyo pa sa amin. Nasa demokrasya pa ba tayo talaga sa administrasyon ito? Sana naman mga ma'am and sir, President Bongbong Marcos, please gumawa ka naman ng pagkakataon. Baka
OFWs ay kukunti lang. Oo, kabayan, desperado na gid sila. Desperado na gid na kay natatakot naman sila kay malaking perang mawala sa gobyerno pagka hindi nag-remittance ang mga OFW. Bilyon-bilyon na mawala. Ang laki ng tax na binabawas na para lang sa mga pansarili nilang kapakanan, kabayan. Kaya, ganun sila. Hindi na bago yan, kabayan. Ina-underestimate nyo. Ini-ismol-ismol. Bakit kayo nagpapalag kayo? Bakit ngayon, react kayo ng todo? Oo. O, Opo. saan na-alarma ba kayo? Alarma, oo Sa inyo, ang OFWs Naalaman na, kabayan. sa ekonomiya ng ating bansa. Malaki impact niya sa ekonomiya ng bansa. Bilyon-bilyon. Bilyon-bilyon perang mawala sa kanila Ikukurakutin pa nila yung kabayan. Minsan gawin nyo rin